Ha? Sorry. Nakuha to kayo. Okay? Gusto ko yung isang. Thank you very much. And just thank you very much. 1, 2, 3. Salamat. Thank you very much. Ladies and gentlemen, are you ready? Hello, ka-DBS? Ready na ba mo? As promised to you, di ba guwapo ko? As promised to you, I have to meet my co-host or tonight ba ron? Or ano? Yeah. Okay, so introduce yourself. Yeah, hello mga ka-DBS dyan! Anyway guys, before we start, gusto ko acknowledge ang lahat to spare their talents tonight. Kaya ako tawag dyan, kaya ako nag-present ng host dito. Kasi hindi ko makakailang. Although I was not born in Davao, but I was living there for at least 4 years nung nag-aaral pa ako. So, nandito ako para suportahan ang totoong hero ng Pilipinas na si Duterte! So anyway, my name is Rayel. I'm from Steinbach and yeah, we've been here for 2 years already. I'm Glenn, aka Wangkatu. Yung nakikita nyo ko sa Wangkatu, I'm the Wangkatu sa Facebook. Pero, so, this is it, I'm set. Yeah, this is it! Let's do it! Isang sigaw mo na dyan! Duterte! 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 Okay, maraming salamat. So, nandito na ba ang lahat? Sa manlulupi, di ka pasisihin sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo'y buhay. May nilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng watawat mo'y tagumpay na naglililig. Ang bituin at araw niya kailan tamay magdidilig. Lupa ng araw na huwag ating pagsinta.
kung anong political views mo. We are here to support our PMLND na ngayon ay nasa Lahey, Netherlands. So, hindi ko na papatagalin. Pwede na kayo mo po. So, may I call Miss Elaine Sauer, our DDS representative of Manitoba. Palakpakan naman dyan! Duterte! 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 Magandang hapon po sa inyong lahat. Very emotional ko kanina. Yung lumang hirap for some reason, syempre. Isang taus-pusong pasalamat po sa inyong mga ating candlelighting at pananalangin. This is also a special occasion as we will celebrate the upcoming 80th birthday of our former President Duterte. Sa kabila ng lahat ng hamon na kanyang kinakaharap, we choose to honor his life, his leadership, his love for the Filipino people. Mamaya ay sama-sama tayong aawit, magdarasal at magbabahagi ng ating damdamin at karanasan. We would also like to thank those who drove from outside the city para makiisa sa ating pagtitipon ngayong araw, sa mga naglakbay mula sa Brandon. Nasaan po kayo? Lipawan? Portage La Prairie? Dapok? May mga turista galing Pilipinas? May Winkler daw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at sa inyong sakripisyong bumiyahe upang makasama kami rito sa Winnipeg. Sino? Oh, we welcome non-Filipinos as well. Non-Canadians. Ang inyong presensya ay isang patunay ng ating matibay na pagkakaisa. Habang tayo ay nagtitigil ngayon, naway magdinig hindi lamang kanila, kundi patuloy ng ating diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa ating bayan. Please stay to the end of the program po dahil meron tayong pagkain pagsasaluhan at pagkakataon para tayo ay magsama-sama, magkwentuhan at lalong pang magkaisa. Maraming salamat po at naway pagpalain tayong lahat. Mabuhay si Pangulong Rodrigo Duterte! Mabuhay! Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Duterte! 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 Maraming salamat po. Thank you very much, Elaine, for that very wonderful. Breathe in the air, even we're inside this thing. Imagine that we're outside. So much of the air, so much of the freedom was supposed to be our Catholic self. So we will commit. Let's focus on prayer and we'll ask God to bring people, bring our family. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God in heaven, we are here gathered through your love and compassion that every one of us be heard, not only in the Philippines, but throughout the world. Once again, Lord God in heaven, you alone can touch everyone's heart, especially the heart of the ICC. This is used by power of the universe, which is not vision. Hallelujah, Father, we honor you that you are the one who has love to conquer anything above all else. You have that power to conquer above all powers. Father God, we believe that you alone can touch the heart of every individual, every families, every brothers and sisters, even though they are not believing in you, but you still have that power. The rendition of your love that abounds in the heaven of the earth, in every creature's
walking on this earth. Every creature that has breath will follow you. That's why, Father God, we are here gathered in the meeting before our God. We are believing in the Holy Spirit that your love will abound throughout the world, throughout the Philippines, in everyone's heart. And we believe, Father God, by your Holy Spirit, you will convict the unbelief. So, the wrong decisions, the ungodly move of every individual, every government, every family, every brothers and sisters. And you alone, God, can create the power of your love for our world. Thank you. Almighty Father, Creator of heaven and earth, thank you for taking us safely to this humble gathering. We are your children, gathered before you, calling out to you. Our guidance in winning this crisis that wreaks havoc to the whole Philippine Christian nation, whom we claim. Filipinos were angry, stressed, and bleeding, O Lord. We witnessed how the injustice transpired before us when our beloved Tatay Digong was harassed and brought to the Netherlands. Ang isang tao, isang Pilipino, na sobrang nagmamahal sa bansa ang ipinakita nito. Na ang tanging hangat lamang o Diyos ay ang mapabuti at magigigtas ang buhay ng bawat Pilipino. Hindi po siya perfecto kasi siya po ay tao. Gumawa ng hakbang at paraan, magkasala man, upang bayan ay gumanda at tumino. Kung ang naging paraan man niya sa pagdito ng kasamaan ng korupsyon, droga at kriminalidad ay may bahid ng kasalanan, ito ay mas naiintindihan ng karamihan. Dahil sa ito ay naging epektibo at nagbigay kontento sa sambayan ng Pilipinas. Pagmamahal ang naging dahilan kung bakit ang mahal na Presidente Duterte at Bibi Sara namin ay nahihirapan. Pagmamahal na walang ibang hangad, kundi mapabuti ang mahal namin. Ngunit sa mga taong sakim sa kapangyarihan, sila ay pinamumuhian. Papahirapan gamit lahat ng paraan ng kasamaan. Di mo ba ang pagmamahal ay simbolo na iyong kabanalan na dapat matutunan ng bawat sino? Huwag sana ang pagmamahal ang maging dahilan upang ang isang tao ay hahamakin at parurusahan. Kaya sa iyo, Ama, kami nagsusumamo na ang President Duterte at Bibi Sara ay protektahan. Bigyan mo po sila ng tibay at kalakasan nang ang krisis na ito ay mapagtagumpayan. Alam namin na hindi mo sila pababayaan dahil nangako ka sa iyong mga anak na tawagin karama at ikay nandiyan. Diyos na makapangyarihan, narito ang iyong mga anak na may personal na kaibigan. Tulungan mo po na maayos ang aming bayan. Sa misteryoso mong paraan, ikaw ay aming aasahan. Pagkat sa sarili naming isipan, inaamin namin wala kaming kakayanan. This is not the first time that the Philippine nation has been through a lot of turmoil and tough crisis, O Lord. History has recorded how your divine power and your own mysterious ways unfold and defeated evil. Helping our motherland and the Filipino fight and prosper back. You are a God of peace, love, and justice. You do the fight for your children if time has hit evil. Freedom is a gift humanity should enjoy and keep, so at this chaotic time we feel we should speak. We raise you unto you, Lord of PRD and Bibi Sara. You need your divine guidance and intelligence. The enemy is strong, but nothing stronger and powerful than you, Lord. Cover Bibi Sara and PRD with your precious blood, so no harm and evil could shut them down. The Filipino nation desperately needs them.
true-hearted leaders really breed, the world has never seen. We believe they were in their position, not by accident, but by your will. For them, to gain more toughness as the battle ahead is no ordinary battlefield. All to healing and restoring order to the Christian mission right by the appetite of power and greediness. Sinasama din namin sa panalangin ang West Point Library at Atty. Salvador Melandia. Nakita po namin ang pagiging tapat na kaibigan sa hirap at ginhawa. Si PRD at Atty. Melandia. Para sa amin, siya ay isang bayani. Bigyan mo po siya ng kalakasan at ng katawan, kaligtasan sa mga karamdaman. Abaan mo po ang buhay ng dalawang magkakaibigan. Kasama din sa panalangin namin ang mga sumusuporta ng PRD, Sara, mga vloggers, mga politiko at private sector. Bigyan mo po sila ng kaligtasan. You are omniscient, omnipotent, and omnipresent God. Everything you all know, anything you can do, I'm present everywhere with you. Yet your light shine upon a gathering of people, the Filipino all over the world. One common prayer, bring our beloved PRD back home. Our sincerest prayer, Lord. Proverbs chapter 3 verses 5 to 6 says, trust in the Lord with all our hearts. Do not lean in our own understanding. In all our ways, acknowledge Him, and He shall direct our path. Father God, we thank you for this time you've given us to worship you and glorify your name for this peaceful prayer round. Father God, as we humble ourselves before you today, we acknowledge your presence. We thank you for the wisdom that you're providing us. Do not let our emotions overcome the purpose of this gathering. Father God, we all know that you are in control. Now we entrust to you our kaibigan. Father God, alam po namin, Lord, na hindi po siya pababayaan. Sampurang kanyang pagkakas. Maraming salamat po sa bawat isa na nagkirinto nagbigay ng kanilang oras sa kalangan upang maging maayos ang prayer. Father God, we know that we cannot do anything without you. We pray in all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Lord, we come before you with a humble heart, lifting up our beloved. Sisigaw nyo. Matente nga kayo. Okay, on my beat. 1, 2, 3. Okay? So, I'll be reading sa mga hindi nakakakilala kay Victor Dairito Rodriguez, ito siya. So, okay, ready na ba tayo?
yung mga ano dyan, ready na yung mga dancers natin. Oh my God! Mid-September 2022 and previously served as Marcos's campaign spokesperson. In January 2024, he joined a forum preceding a rally organized by the camp of our former President Rodrigo Roa Duterte in Davao City. Attorney Vic Rodriguez was formally adopted as part of PPP Laban's 2025 senatorial slate. Our next short message is from Mayor Sebastian Baste Zimmerman Duterte. Born November 3, 1987, is a Filipino politician serving as mayor of Davao City since June 30, 2022. He previously served as the city's vice mayor from Victor Direct Rodriguez and Sebastian Baste Zimmerman Duterte's short messages. Much? Alam ko, hindi masyado clear at the back, right? Yeah, but sa isang anak na hindi na binanggalan ng tatay. Okay? So, and Attorney Vic also. So again, thank you very much. Thanks for these two people. Hindi lang po sila, maraming patay lang ang salawatan. Bakit nandito tayo ngayon? We're not here as Catholic. We're not here as other religions. We're here as a Filipino. We're not here nor as Tabagueños or from people from other places. We're here as a Filipino. So we're here to fight and we're here to bring home Duterte! Okay, so thank you very much for maraming salamat sa inyo lahat. Pero hindi pa kayo tapos dyan, partner! Marami pa pasabog! Okay. Pero make sure na natin mga sa pagkado ng ating mahal na si Duterte, make sure na ang iba dito hindi spy at hindi pa yan! Before, kasi ready yung mga dancer natin. Invite sila. In-invite ko dahil nag-perform sila. Nako. Ano ba yung tuloy ba natin? Hindi kami pangag!
Drawing mo? Hindi, yung pizza namin, drawing ka. Dito, nandito. Wala, nag-Pilipinas. Mama, mama, to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Let's go, Master!
Wish ko lang. Joke lang. Ako alam ko naman. Saan ka? Okay, thank you very much. Nandito na naman tayo mula puno 2016! Sino mo na 2016? Yan! Ito yung mga kasamahan namin dito sa Unito. So, unang-una ko po narinig ang pangalan ko dati. Nung nasalanta ang Yolanda. Natala niyo po ba yun? Sino ang unang dumating sa Yolanda? Duterte! Doon ko nakilala ang pangalan Duterte. Hindi po ako political. Hindi ako political mali sa politika sa Pilipinas. Pero inaral ko si Duterte. Inaral ko yung mga na, kumbaga, niresearch na siya sa politics. nagbayad ata. Ginawa niya sa Davao. Duterte! Mga tabangan niyo! Inyong mga pinuno. So mula noon, hanggang 2016, talaga hindi ko na sinisiraan nila si Pangulong Duterte. Hindi siya perfecto. Talagang hindi siya perfecto. Marami rin si Pangulong Duterte. Mahal niya ang mga anak niya. Sa totoo lang po, hindi po ako adult na ako. Hindi ako sa politika. Pero mostly nasa abroad ako. So sabi ko, sino ang gusto ko mag-retire sa Philippines? Sino ang pinuno na magtataguyod sa Pilipino na pag-uwi ng mga anak nyo, mag-retire natin, pag-uwi natin, gusto natin, ni Duterte ay masunuri. Hindi mga kriminal, hindi mga drug addict. Sa totoo po. Kaya ang pagmamahal ng Presidente Duterte sa bayan ng Pilipino ay totoo. May tama na sabi. Patuloy po natin yung panalangin, si President Duterte, ang kanyang mga pamilya, ang kanyang partner, ang mga anak, at lahat po na sumusuporta. Panalangin din po natin si Senator Bato. Nabasa ko na parin kasi kanina sa balita na binabalak siyang hulihin. So, sama rin po natin panalangin natin si Senator Bato. Maraming salamat po sa lahat. Mabuhay po kayo. Sobrang dami Sahara. Napili ko na nite? So, ito yung tinatawag ng Small daw yan. Filipino Unite. So, nag-unite po tayo. Bumoto po ako kay Tatay Digo, pero nasa Winnipeg na po ako noon. So, 2014, dumating ang ako rito. So, bumoto ako kay Tatay Digo kasi naniniwala ako sa kamay na bakal. Politiko ho ako rito, namulitiko rin ho ako rito. Bago ako MLA noong 2020. At isa po sa mga gusto kong mangyari ay sundan yung ibang mga idea ni Tatay Digong pinagsang kamay na bakal. Kasi noon, hindi po ako bumuboto sa Pilipinas kasi hindi po ako nakakita ng potential na presidente na may kamay na bakal. Kasi tuwing natatapos ang termino ng mga presidente, nakakatuwan na sila. Pero isipin niyo ho, 80 years old na si Tatay Digong. Wala ho tayong batas sa Pilipinas na pinawawalang visa ang kaso ng 7 years old. Pero naging isang rason para bawasan yung taon ng pag-serve ng kaso na yan. Hindi bilang Pilipino, dahil marami na ho sa atin dito Canadian citizen na. Dahil sa papeles. Ipaglaban ho natin to dahil mayroon tayong dugong Pilipino! Mabuhay po tayo lang. Maraming Israelitas ang pinatay ni Hitler. Ngayon, at present time, ilan ang miyembro ng ICC? Ilang country? Hindi makakain. 124 less 1 in Philippines. Hindi mo na 120. Sa yung kapo ko to sa dito. Sige lang, ikara. If you remember right, correct me if I'm wrong, kasi establish niyo yung NTM ULCA. Di ba?
Kaya lalong dumaming namatay na MPA. Kaya yung sinabi ni Atty. Vic Rodriguez, yung taga-Netherlands, parang tumutulong laway na asong kulol. Gusto nilang kunin, takpin si Duterte para sila kasi Tagalog sa mga makabalos. Makaganti! Hindi rin alam. Diba? Guard na lang naman. January 2023. Anong ginawa? Guard na lang. Mayroong report ang ICC Gubernatorial Center. Excel pa rin. Naghingi ng budget ng ICC na 204 million euros. Tapos, sinabi ng ICC, "Uy, ano ba kayo? ICC Court, wala kayong agi." Si agi. Wala kayo. Agi bandaan. Gawa. Tapos naghingi sila ng budget na 204 million. Cinco. Saan kumuha ng budget ang ICC? Ha? Doon niya kinuha sa membership na 123 Wala piso, ma'am. Wala piso. Kaya, tandaan nyo, kailan umalis si Digong sa ICC? Thank you very much.